kabunyog, live na naman tayo. So ito nga no, dun sa interview natin mga kabunyog, mga kababayan, dito kay Attorney Luke Espiritu, gawin nating topic ito no. Ang sabi ni Attorney Luke Espiritu, ang dapat daw mga kabunyog, mga kababayan, itong tunay na oposisyon ay dapat nang mag-usap-usap. So, na-mention niya nga doon si Bam Aquino, si Chel Jokno, I think si Kiko Pangilinan. So, sabi niya, dahil nababasag na, o basag na, wasak na, itong unitives, itong alyansa ng Marcos Duterte, habang sila'y wasak na, dapat ang oposisyon daw ay nag-uusap. No? Yan ang sabi ni Attorney Luke, no? So pag-usapan nga natin to kasi alam nyo, July, August, September, October, filing na po ng candidacy. Mabilis na lang. So makikita nyo, marami na pong mga galawan sa politika. Marami ng mga posisyonan, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. So yung mga habang iniintay natin yung iba nating mga kababayan, mga kabunyog, i-share po natin itong ating vlog, ano? So yun nga, ang takbo ng politika ngayon, October ay filing na po ng candidacy. Makikita niyo po, nagpo-posisyon na ang mga trapo. Lahat ng politiko actually. Pero siyempre, mas ang mga trapo, yung mga traditional politician, mga political dynasty, yan po talaga yung mga nauuna sa paghahanda kasi master na nila yung politika eh. So, ang sabi ni Luke Espiritu, dapat ang oposisyon, ang tunay na oposisyon, kung talagang gusto natin talunin itong trapong Marcos Duterte sa eleksyon at lahat ng mga trapo, dapat nag-uusap-usap. So, yun ang sinasabi po ni Attorney Luke na I think, sinasabi din natin ngayon, sinasang-ayunan natin yan. No, mga kabunyog, mga kababayan. So talagang dapat mag-usap-usap na ang oposisyon. Kasi tignan nyo po, itong si Sara Duterte, itong si Inday Waldas, si Inday Takaw, nagte-test, testing the waters na po sila di ba? Halimbawa ko, yung sinabi ni Sara Duterte na tatakbo ang kanyang pamilya mula kay Canor Duterte sa ama at yung kanyang dalawang kapatid, si Baste at si Pulong Duterte. Tatakbo daw sa senador. Sabay-sabayan, sabi. So I think testing the waters yan kung ano man tawag doon, tinitignan kung acceptable pa sa tao, di ba? Tingin ko naman wasak na rin sa tao ang mga Duterte. Pero ganyan. Bagamat sabi ni Canor Duterte, si Rodrigo, sabi niya, huwag kayong maniwala kay Inday. So, yun nga Itong mga Duterte, sinasabi nga, mapaglaro, pinaglalaroan ng isip ng mga Pilipino, lalo ng mga botante. Kasi, yun nga naman tatlong mag-aama. Tatlo sabay-sabay. Grabing kakapalan po ng mukha yan. Grabing kakapalan ng mukha yan. Kasi sa isang senatorial election po, 12 lang po ang ang iboboto ng tao sa isang halalan, 12 senador. Although 24 yan, 12-12 po yan every 3 years. 12-12 may gagraduate na 12, papalitan ng bagong 12. Imagine niyo na tatlong Duterte ang tatakbo. Meron din sa survey, nga nabanggit din nung napag-usapan namin ni Attorney Luke, 2 tulpo, I think, parang Erwin Tulfo tsaka Ben Tulfo. Yung Cynthia Villar, papalitan ni Camille Villar. Ganyan yung exchanges ng political dynasty dyan sa Senado. So, makikita nyo, magkapatid, mag-ina, di ba? Ganyan trending. Cayetano, yung isang Cayetano, graduate, tatakbo na naman yata si Pia. Parang ganon. So,
Sa ganyan po, ang mga politiko, ang mga trapo, tinetest na po ang electorate, ang mga botante. Halimbawa, si Philip Salvador, umiikot na kasama ni Tumbongo. O, di ba? I think si Willie Revillames, nung una, tatakbo pero umatras. Pero hindi natin alam kung baka magbago uli ang isip ni Willie Revillames. Yung mga ganon. So, sa parte ni Luke Espiritu, sabi nga niya, dapat nag-uusap-usap na. Nagre-reach out. Kasi, mahalaga din talaga yung aspeto sa politika ng paghahanda. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kasi, itong mga trapo, batikan na ito lalo mga political dynasty. Alam na nila ang mga formula kung paano kukunin ang kiliti ng mga botante. Siyempre, unang formula nila dyan, yung trapong panluloko. Papanggap silang makamasa, di ba? Trapong panluloko yan di ba? Or sila yung maraming pangako, o kaya pabida, di ba? Makamahirap, ganyan ang mga asta ng mga yan Pangalawa dyan, yung vote buying. Vote buying. Binibili yung boto. At gumagamit sila ng mga perang ninakaw nila. Ganyan po ang mga trapo. Pangatlong elemento nila dyan, ang pagkapanalo ng mga trapo, political machinery nila. Yung kanilang makinarya sa politika, halimbawa kung mayor, makinarya niya na po yung mga barangay captain niya na hawak niya. At yung mga barangay captain, hawak naman niya yung mga konsihal ng barangay, di ba? In a way, naglilingkod yun kay mayor, yung mga kapitan ng barangay. So, political machinery, kung papalakihin yan on a larger scale, yung governor, hawak niya yung mga mayor, hawak yung kapitan. Yung congressman, pwedeng yung tatay niya rin ng governor, hawak nila mga mayor. Ganon din ang senador. Usually, ang mga senador, may mga kaibigan din governor yan, mayor, nadadalin din sila sa mga probinsya, bukod sa yung sariling political dynasty ng isang senador sa kanyang bayan. Halimbawa, si Tol Tolentino, may mga kaibigan ng mga mayor at governor yan na nagdadala sa kanya. Political machinery yun. Plus, yung kanilang makinarya dyan sa isang distrito sa Cavite, dyan sa Tagaytay, mga Tolentino yan. Ganyan din yung Revilla. Yung kanilang makinarya sa Rizal Province, I think balain niya yan. Tsaka dito sa Cavite, di ba? Lahat po, ganyan ang pattern. Subiri, Bukidnon. Mga kaiting, kapatid, asawa niya rin yung mga mayor, governor doon. Escudero, Sorsogon, di ba? Laging ganun po yan. Laging yung mga senador. Villar, Las Piñas, hawak nila. Cayetano, Taguig, di ba? Cayetano, Taguig, Villar, Las Piñas, Escudero, Sorsogon, hawak nila yon. So, yan, ganyan Binay, Makati, kaya nga nag-aaway si Alan, tsaka si Alan Cayetano, tsaka si Nancy Binay, kasi may mga politika, may mga balita, yung Abby Binay, tatakbong mayor ng Taguig. Di ba? Kumbaga, isang matakaw na politiko laban sa isang matakaw na politiko. Political dynasty, usually, ang tumatalo sa kapwa, political dynasty. So, ganon. So, sinasabi ni Luke, tayo na tunay na oposisyon, dapat nag-uusap-usap na. Pero, kaya naging topic natin to mga kabunyog, mga kababayan, mahalagang malaman natin na hindi lang tayo dapat basta nag-uusap-usap. Yun yung point. Hindi lang tayo basta dapat nag-uusap-usap. Kundi nag-uusap-usap tayo gamit ang prinsipyo. Kung tayo'y magkakaisa, may prinsipyo tayong pinagkakaisahan. Hindi for political convenience. Hindi yung parang unitive siya Marcos, Duterte, di kuha ang boto ng mga Ilocos vote, di ba? Ilocano vote, Marcos. Duterte, di mga Davao votes, sinasabi Visayan votes, di ba? Tapos kasama sila Gloria Arroyo, Estrada, yung Villar, nag-unitive sila. So for political convenience, political pragmatism yon, practical. Pero wala silang pinagkaisahan sa prinsipyo. Kundi dahil yung pagsasama na yon ay para sa kanilang interes. Lahat makikinabang. Pakinabang na pansarili, pampamilya, sariling bulsa, at mga ambisyon sa politika. Ganun po ang nagiging unity ng mga trapo.
pag nagsasama-sama sila. At ito, kaya natin to binablog kasi maingay na ang eleksyon eh. Umiingay na. So nakikita nyo mga kabunyog, mga kababayan, ito po yung realidad ng bulok na bulok na bulok na bulok na politika sa Pilipinas. 'Di ba? O ngayon, sinasabi ni Attorney Luke, even sa bunyog, sinasabi natin, hindi tama na nagsasama tayo para lang manalo tayo pareho o sa personal na pakinabang. Hindi. Nagsasama tayo kasi nagbibigay tayo, naglalahad tayo ng plataforma natin na para sa bayan. Ano ba yung mabuti sa bayan? So, prinsipyo ng kabutihan ng bayan. Yung ating prinsipyo, kaya tayo magsasama. Hindi para sa pansariling interest ng mga politiko. Yun yung sinasabi ng bunyog, even ni Attorney Luke nung nag-uusap kami sa vlog, na dapat maintindihan niya ng taong bayan. Kaya tayo nagbablog, pag mumulat ito, maintindihan ito ng taong bayan. Na anuman ang makikita natin na mga galawan sa politika sa labas na nakikita natin, dapat maging matalino ang mga botante, ang mga mamamayan, na yung mga trapo na yan ay nag-aaway, nagkakabate, nagkakampihan, nag-aaway uli, depende sa mga ambisyon at kampihan nila. Makikita nyo yan. Kaya nga sabi ni Luke Espiritu, ako'y nasusuka na dyan sa pragmatic politics eh. Politics of convenience yan. Hindi dapat ganon. Dapat prinsipyado. At yun, yung bunyog kasi, ganon ang tinitignan din natin eh. Kung halimbawa, ang bunyog party list, mananalo tayo. Lalaban tayong party list, ang bunyog, wala tayong pera. Ha, mga kabunyog, mga kababayan? Wala tayong pera, wala tayong makinarya. Pero anong meron ang bunyog? Prinsipyo. At yung mga tao na maniniwala sa bunyog, yung maniniwala sa mabuting gobyerno, lalabanan natin ang korupsyon, ayaw natin ng abusado, lalabanan natin yung mga political dynasty. Yan, welcome po sa bunyog. Nakikiisa ang tao sa atin, hindi dahil bibili natin yung boto nila, hindi eh. Ayaw nga natin ng vote buying eh. Hindi dahil sa bobolahin natin yung mga, lalo ang mahirap nating kababayan, bobolahin natin ang mga ayuda, pakinabang, nilalaso ng isip. Hindi. Ang ino-offer ng bunyog, kagaya din ng halimbawa ng Partido Lakas ng Masa nila Luke, meron kaming plataforma na ipaglalaban kayo ng aming partido. Ito'y partido ng mamamayan. Ito'y aming plataforma. Hindi para sa sarili, kundi para sa inyo, para sa bayan, para sa mamamayan. Yun yung basis of unity na sinasabi ni Attorney Luke at ng bunyog. Maliwanag po yun, mga kabunyog, mga kabayan. So makikita ninyo, sa oposisyon, yung tunay na oposisyon, kasi sila Duterte, nagpapanggap na oposisyon, mga kabunyog, mga kababayan. Paano nagpapanggap na oposisyon sila Duterte? Eh di, binabatikos nila ang Marcos administration. Oposisyon sila as to the Marcos administration. Oposisyon sa ngalan ng politika dahil kalaban na nila sa ambisyon ng mga Marcos. Halimbawa, unitive sila dati. Siyempre, ang design nila dyan, si Marcos ang presidente by si Inday Takaw. Sa 2028, si Inday Takaw naman ang presidente. Or most probably, si Amy Marcos ang magbabayis. Parang ganun, may formula sila. Marcos Duterte, tapos sa 2028, Sara Duterte, Amy Marcos. Ganun, maaaring ganun yan. Kung nape-preserve yung ganung pagkakaisa nila sa kanilang ambisyon, tuloy na tuloy ang kanilang pagkakaisa, yung unity nila, hindi yun mababasag. Kasi lahat nanginginabang. Nagkakaisa kasi lahat nanginginabang, lahat pabor. Pero kapag nagbanggaan na yung kanilang interes, pag nagbanggaan na yung kanilang mga ambisyon, nag-aaway ang trapo ang mga politiko. In this case, pag tinignan nyo, bakit ba nag-aaway bigla ang Marcos at Duterte? Saan niya nagsimula? Di yung pag-aambisyon
ni Speaker Martin Romualdez na pinsan nila Bongbong Marcos. Yung pag-aambisyon ni Speaker Martin Romualdez na maging presidente sa 2028. Kumbaga kaya nga siya binansagang tambaluslos ni Sara Duterte ni Inday Takaw. Wag kang tambaluslos dahil sa iyong ambisyon, tambaluslos, di ba? Kaya sumikat yung word na tambaluslos, mga kabunyog, mga kababayan, di ba? Dahil kay Sara Duterte. Bakit? Naramdaman, nakita, naamoy na ni Sara na may plano na si Martin Romualdez na lalaban sa 2028. Hindi yun ang usapan ng Unitives di ba? Ang gusto ng mga Duterte, syempre, okay, Marcos, ikaw ngayon, susunod si Inday naman. Kaso hindi nagbanggaan yung ambisyon at interest. Sa parte naman nila Marcos, nila Lisa Marcos, aminin man nila o hindi, ayaw na rin nila sa mga Duterte. Ika nga, blood is thicker than water Yun po yun mga kabunyog, mga kababayan Kahit anong paikot-ikot natin, ang pag-aaway naman ng mga Unitives na to, hindi naman para sa bayan So anong niyan? Anong naging epekto po niyan? Nag-away sila. Naglabasan ng baho. At sa paglalabasan ng baho nila, bawat kampo, halimbawa, nabuking si Sara Duterte, 125 million. Winaldas ang pera ng bayan, 11 days. Nabuking. Si Gloria Arroyo, inaahas yung posisyon ni Martin Romualdez sa speakership. Inaahas ni Gloria. Miniting po may mga balita na miniting ni Gloria yung mga congressman I think, kundi sa Japan, sa South Korea. Miniting ni Gloria. Kaya lang, parang may nagchuchu kay Romualdez na congressman, may nagsumbong, Mr. Speaker, inaahas ni Aling Gloria yung upuan mo. Natunugan. Naalaman nila Romualdez. Tinig pa si Gloria ngayon, yung posisyon niya dyan sa House. Ganyan yan binaba sa posisyon, tapos later, inalis na, hindi na lang binaba. Dati, senior deputy speaker, inalis na muna yung senior deputy speaker na lang si Gloria. Sumunod, pati yung pagiging deputy speaker, tinanggal siya talaga. Congressman na lang siya na isang karaniwang congressman na lang, walang posisyon. Away yun, di ba? Kasi kitang-kita din nila Romualdez, yung galaw ni Gloria, suportado ni Inday Takaw. Di ba? Banggaan ng interes yan. Ano nangyari? So, tinanggal na yung confidential fund ni Inday Takaw. Siyempre, control ni Martin Romualdez ang ang Kongreso. Tayo sumasang-ayon kasi mali yun. Na dapat yung DepEd Secretary, wala kang confidential fund. Hindi ka naman investigador At isa pa talaga, yung 125 million nga na ginastos ni Inday Takaw, winaldas niya 11 days, hindi pa nga niya napapaliwanag pera ng bayan yun. So definitely, hindi ka dapat pagkatiwalaan ng pera ng bayan. Sa ganung punto, tumututol tayo sa bunyog kasi ang iniisip natin, bayan, yung interest ng bayan. Tutol tayo sa confidential fund ni Inday Takaw kasi waldas sa kwarta Matakaw sa kwarta itong mga Duterte. Pero kay Martin Romualdez, ginagawa nila yon para gantihan si Sara Duterte sa politika. Hindi naman para pangalagaan yung pera ng bayan Ang motibo nila dyan, tirahin si Sara Duterte para mapilay. Di ba? Magkaibang motibo pero isa ang ginawa. Di ba? Isa ang gusto natin pero magkaiba tayo ng motibo. Sa bunyog, protektahan ang pera ng bayan. Sa mga Marcos, wasakin ang kaaway sa politika ng mga Duterte. Yun yung pinapaliwanag natin. Na tayo naman, mag-away kayo na mag-away dyan, mga trapo kayo, kayo rin naman magkakampi, magkaaway kayo, maglabasan kayo ng baho, pabor yan. Kasi makikita ng taong bayan ng mga baho nyo. Na-expose ang kabulukan ng politika. At ngayon ba, mamimili tayo? Marcos na lang, Duterte. Bakit tayo mamimili dyan? Sabi nga ni Luke Espiritu ng Bunyog. Huwag tayo mamili sa evil o lesser evil. Mamili tayo sa hindi evil, yung hindi masama. Ito daw, napakasama ni Duterte. Ito daw si Marcos, medyo mabait, pero kurap lang. Anong pipiliin mo dyan? Di kung mamamatay tao, kurap. Ito, kurap. Di wag mong piliin yung masama. Pumili tayo ng mabuti.
Kaya wala tayong uniting pag-uusapan sa mga Marcos Duterte trapo. Kasi hindi pwedeng magsama yung tama sa mali. Di ba liwanag doon? Hindi pwedeng magsama ang tama sa mali. Dahil may mga atraso sila sa bayan. Kung sinasang-ayunan man natin si Marcos sa mga issue na sa tingin natin, tama siya. Tama eh. West Philippine Sea, pinahuli si Kibuloy. Okay yun. Again, yung pagpapahuli kay Kibuloy, pagganti naman ng Marcos yun sa mga Duterte eh. Yung mga tao ni Rodrigo Duterte, dinudurog ng mga Marcos. Si Kibuloy yan. Na talagang best friend ng mga Duterte, di ba? Number 1 supporter yan ng mga Duterte, si Kibuloy. Dinurog yan ng mga Marcos. Again, maaaring ang motibo dyan ng mga Marcos, nila Romualdez, kung sino man nasa likod niyan, durugin ang kalaban sa politika. Tayo, bakit gusto natin mahuli si Kibuloy? Sa ngalan ng katarungan, mabigyan ng katarungan ang mga biktima. Hindi tungkol sa politika yan. May ginawang kawalang yan si Kibuloy, sinasabi ng mga biktima, nang rape siya, nang gahasa ito ng bata. Sabi ng mga biktima, binugbog sila, sinaktan sila, niluko, pinagsulisit. Yung panlulukong ginawa ni Kibuloy, panggagahasa ayon mismo sa mga biktima. Sinasabi ng Bunyog, iyon dapat mabigyan nyo ng katarungan. Kasi dapat sa lipunan, walang abusado. O, di ba? Tayo kasi prinsipyo yung nagtutulak sa atin para tignan natin ang isang issue. Prinsipyo kung ano yung mabuti sa taong bayan, kung ano yung mabuti sa ating bayan. Katotohanan, katarungan. Yun ang pinangahawakan ng Bunyog. Sa kanila, Marcos Duterte, away sa politika yan. Banggaan. O, sabi ni Duterte, palpakang Marcos ka, 20 pesos kilo ng bigas, niluko mo ang tao. O, di ba? Kaya yung mga Duterte nun, may ginawa silang jingle tungkol sa 20 pesos kilo ng bigas. Kinakantyawan tong Marcos kasi hindi naman daw talaga totoo. Again, sa Bunyog, talaga namang hindi totoo ang 20 pesos kilo ng bigas. Panluloko yan ni Marcos. Kahit sinasabing, ay pangarap lang yan, ano lang yan. Di naman yan pangako eh. Yan lang ang kanyang pangarap. Kahit ano pang gawin ng mga Marcos, kay pangako o pangarap ang gamitin nilang word, pinaasa ang maraming Pilipino. Niloko dyan sa 20 pesos kilo ng bigas. Hindi naman yan totoo. O, di mali si Marcos doon. Panluloko yun. O, therefore, binabanatan ngayon ng mga Duterte yung 20 pesos kilo ng bigas ni Marcos. Again, anong motibo? Away politika. Tayo sa Bunyog, binabanatan natin yun kasi kasinungalingan yun eh. Wala naman tayong motibo sa politika, kundi lumalagay lang tayo sa tama't mali. So nakikita nyo na ngayon, mga kabunyog, pinapaliwanag natin, mga kababayan. Napakaliwanag. Kaya sabi nga ni Atty. Luke, magsama tayo, yung oposisyon, yung totoong oposisyon. Hindi yung nag-aaway lang ng mga politikong maiingay. Tayo, ng mga Pilipino, pag sinabi mo kasing oposisyon, yung kumokontra sa kahirapan, yung kumokontra, nag-o-oppose sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, yun ang totoong oposisyon eh. Opposition, from the word oppose. O, talagang root word oppose. Ano ba ibig sabihin ng oppose sa Tagalog? Kontra. Pero saan tayo kumokontra? Doon sa mali. Kaya tayo oposisyon. Kontra sa mali. At ano yung mali? Yung pagnanakaw ng pera ng bayan. Yung patuloy na paghihirap ng mga Pilipino. Yung mga nagkakampihan ng mga politiko. Di ba? Yung paglulustay sa pera ng bayan. Pagre-red tagging. Pagpatay ng tao. Kawalang katarungan. Mga mali sa lipunan. Mali sa gobyerno. Kinokontra natin. Oposisyon. Yun yung maliwanag. Sino yan? Tayo na mga taong bayan na mulat na. Nakikita natin. Mali ito. Labanan natin. Kontrahin natin to. Kasi mali. Tayo ang oposisyon. Pero hindi tayo makikisama. Kung kinokontra mo ang mali, ikaw ay oposisyon sa mali. Bakit ka sasama sa mga gumagawa ng mali? Hindi ka na oposisyon. Diba? Kung sumasama ka sa gumagawa ng mali, ano pa kinokontra mo? Kinokontra mo si Marcos at si Duterte sa mga pagnanakaw nila. Sasama ka sa kanila. Hindi ka na oposisyon yan. Di ba?
Anong tawag sa'yo doon? Oportunista o anong tawag mo dyan? Para magkaroon kang kapangyarihan? Hindi eh. Ha? Bagamat tayo, nire-respeto natin yung iba-ibang political perspective. Pero sa atin kasi sa bunyog, maliwanag yon. Parang sila Luke Espiritu, maliwanag. Hindi dapat pinalalampas ang mga mali. So, walang deal sa mga Marcos, walang deal sa mga Duterte. Kaya nga tama eh, sabi namin ni Attorney Luke, bakit ganon? Dati never again. Ibig sabihin, hindi na yan pwede kahit kailan. Never again sa mga trapo. Eh bakit ngayon parang never mind? Parang ano na, kalimutan na muna natin yung kawalangyaan ng mga Marcos kasi itong mga Duterte mas walangya. Never mind na ba? Hindi yung pwede eh. Hindi yung pwede. Hindi pwedeng mangyari yun eh. May kasalanan sila sa bayan eh, di ba? Kaya nga magsosona na. At sana, ito, bilang guide ng bunyog, marami nalilito. Wag tayong malilito. Doon tayo sa tama. Doon tayo sa tama. Maingay ang social media. Maraming mga senador, vlogger-vloggeran at sa darating na mga panahon, mga kabunyog, lilitaw itong mga bolero na naman, tutulong na naman sa poverty porn, sinasabi nila. Sa YouTube, poverty porn. Kunwari, may nagtitinda ng gulay, lalapit yung politiko, yung vlogger, tutulong, bibigyan ng pera, di ba? So daming nahuto. Wow, ang bait niya. Poverty porn po yan eh. Yan ay mga artificial na palabas. Gusto natin tulungan ang mahihirap. Hindi kailangan ng vlog-vlog dito. Gusto natin tulungan ang mahihirap, umangat ang kanilang kabuhayan, naaawa tayo. Labanan natin ang mga mapang-abuso at magnanakaw. Laban. Di ba? Hindi pa awa effect, hindi pa pabait-bait effect. Hindi yan nakukuha sa isang vlog na may nagtitindang vendor, lalapit sa politiko, tutulungan. Palabas yun eh. Palabas lang yun. Hindi yun totoo. Parang pelikula lang yan. Hindi rin pwede yung parang pa-action star lang na parang makamasa, parang si Lito Lapid. Pinaghahalo yung Senado at saka yung Probinsyano. Maraming nagagago ng mga Pilipino sa ganyan. Robin Padilla, hindi eh. Pagdating ng oras, hindi naman nila ipaglalaban ang mahihirap. Sabi nga ni Attorney Luke, pinaglaban nyo ba ang mga manggagawa? Pinaglaban nyo ba yung mga magsasaka? Pinaglaban nyo ba yung mga dinedemolish na mga bahay na mga, yung tinatawag na squatter? Pinaglaban nyo ba? Para labanan nyo yung mga nangaabuso, yung bulok ng sistema. Yun ang totoo. Yun yung totoong laban eh. Hindi yung pa-vlog-vlog, pa-arte-arte, patulpo-tulpo. Akala mo tagapagtanggol ng mamamayan. Pero pagdating sa mga malalaking mga politiko, wala din, tameme din eh. Hindi rin kayang batikusin. Tayo sa bunyog, magnanakaw na politiko, banatan yan. Magnanakaw yan. Wala tayong sasantuhin dyan. Yan ang totoong laban. Hindi vlogging. Kundi ang laban ng bunyog, yung minumulat mo, labanan sa isip ng tao. Ang tao, binobola ng politiko. Nandito yung bunyog. Yung mga progresibong grupo, kagaya kila Luke Espiritu, minumulat ang tao. Niloloko kayo nitong mga to, mamulat kayo. Kung gusto natin mawala ang kahirapan, alisin natin ang pagsasamantala. Yun ang totoong laban. Take it from me. Hindi yung mga Robin Padilla, tulpo-tulpo, mga ano ba? Ngayon, Philip Salvador, ano? Bongo na naman, Bato na naman, Amy Marcos, Cayetano na naman. Di ba tayo nagsasawa? Sabi nga ni Atty. Luke, tagal na tayo, dekada na tayong niluluko ng mga to. Matagal na tayong pinagluluko ng mga trapo. Kaya nga, sabi sa Pogo, di lang naman kasalanan ng mga inchik yan eh. Ng mga sindikatong inchik, hindi lang, sabi na Atty. Luke, hindi lang kasalanan niya ng mga sindikatong inchik. Yan ay kasalanan din ng mga kriminal na mga opisyal ng gobyerno, mga Pilipino, kapwa Pilipino,
ng mga matatakaw sa pera, mga sindikato, nakipagsabwatan sa sindikatong dayuhan, itong mga matatakaw at mga kurap na opisyal ng gobyerno. Kaya, naghari ang mga pogo na yan at sa maraming issue. Di ba? Ngayon, hindi lang yan dapat galit kay Alice Go. Yung mayor na inchik na yan, hindi naman Pilipino. Magalit tayo sa mga nagsasabwatang opisyal. Kay Duterte, kay Roque, kahit kay Marcos na hanggang ngayon ayaw iba ng pogo. Bakit? Natutulog sa pansitan, nakikita mong kawalang yan. Di ba dapat ban na yan? O ino isang araw lang si Bong Revilla, nag-e-eksena tong si Budut sa siya daw ay dapat iba na din ang pogo. Walang yakang Budut Revilla ka? Ngayon ka lang magsasalita, magpapapogi ka. Samantalang may pogo dyan sa Cavite. Binenta ng mga Remulla yung lupa nila sa mga pogo, di ba? Yung Island Cove. Tapos itong si Bong Revilla, si Budut, kunwari kontra sa pogo. O, di ba ngayon dahil mabango sa tao, nalalaban sa pogo, sasakay ng mga politiko? Di ba? Bakit nung ino-operate nila Duterte yan, hindi kayo tumutol dyan? Ilan lang ba tumutol dyan? Sila Risa Hontiveros lang, I think. Ang Makabayan Black lang, si Risa Hontiveros. Oh, bakit ganon? Kaya yun ang point dyan. Matagal na tayong niloloko ng mga politiko. Kayo mga Dutards na nakikinig dito. Sa totoo lang. Hindi ba panloloko ginawa nila Bongo? Yung tatay niya, tsaka kapatid niya, binigyan niyang kontrata. 6.6 billion dyan sa Davao City. Public document. Proven. Pinagtatanggol nyo pa yung mga Duterte Bongo, ayat binigay ang kontrata sa kanyang kapatid at tatay. Bawal na bawal sa batas. Pero tahasang nilabag ang batas. Biro mo, ganun kakapal. Sasabihin lang ni Bongo, wala daw siyang alam, hindi niya daw inumpluensyahan. Sinong gagaguhin mo? Tatay mo yan at kapatid mo yan. Nangongontrata sa City Hall. Hindi daw siya nakingialam dyan. Gago ka. Gago tong mga tong si Bongo at si Duterte eh. O di ba sa totoo lang? O, hindi ba kagaguhan 'yan? Matagal na tayong ginagago ng mga politiko. Yang si Villar, tignan nyo. Walang pagsidlan ang kapal ng mukha niyan. Pinakamayamang pamilya na sa Pilipinas. 2 na silang senador. Pag-graduate ni Cynthia, ayaw mabawasan ng senador. Papasok nila si Camille Villar. Kanila pa ang Las Piñas, kanila pang negosyo. Hindi ba sobrang kapal ng muka? Sa totoo lang naman, mga kababayan ko. Ito dapat talaga, sumasagad ang taong bayan. Isipin din naman natin ang bayan natin. Kaya tayo nalulugmok sa kahirapan eh. At nakita nyo yung Pogo, yung Parmali scam na yan. Si Lito Lapid, sasabihin niya, wala akong alam dyan. Walang yakang Lito Lapid ka, taga Porac, Pampanga ka, nag-golf siya dun eh. Sa loob pa yata ng Pogo yun, katabi ng Pogo. Hindi mo alam ang nangyayari dyan sa Pogo na puro krimen. Sa mismong bayan mo sa Porac, yang si Lito Lapid. Kino-convert pa lang ang lupa dyan, alam na nila eh. Yung palang lupa na pinagtatayo ng Pogo, yung pala'y para na sa mga magsasaka. Dapat binigay na sa magsasaka ng DAR, ng Department of Agrarian Reform. Pero itong mga hudas na taga-DAR, pag para sa mga magsasaka yung lupa, ang daming palusot ng mga sinasabing batas para hindi maibigay yung lupa sa magsasaka. Pero pag mga Pogo, negosyante, ayan, mabilis pa sa alas 4, ang mga hudas ng mga taga-DAR, ibibigay ang lupa, gagamitin lahat ng teknik, mga balasubas na mga teknik nila sa batas. Di ba ganyan nangyari dyan sa Porac? Nagkakabuking na binulgar ni Atorti Toto Kausing yan, ni Kabunyog Toto. Kaya nga sabi ni Risa Hontiveros, kayo pagkadating sa magsasaka, dami yung dahilan dari. Dami yung may batas na ganito kaya hindi maibigay sa lupa, sa magsasaka ang lupa. Kasi ang dami yung mga parang baligtad eh. Dapat yung DAR nga ang nagsasabi na nagpoprotekta sa magsasaka, di ba? Sila dapat yung nagtutulak na maibigay yung lupa sa magsasaka. Hindi baligtad eh. Yung DAR pa yung nagiging protector ng mga negosyante,
Tapos umaabot, mga illegal na negosyante pa, kagaya ng Pogo. Yan yung istorya ng Porac. Ano pala yan? Agricultural land. Kinonvert. Di ba? Mga pinagbabawal na teknik ng mga matatakaw na mga negosyante, kasabwat mga politiko. Expert sila bilyar dyan Expert na expert ang mga politiko sa mga land conversion. Totoo yan. Di ba? Na-booking yan. Ngayon, lupa ng magsasaka. Ngayon, tinayo ng Pogo kasi commercialize. Anong nangyari? Perwisyo, salot. Bulok na bulok. Yung mga birth certificate na yan, mga kabunyog. Mga kababa. Bakit ba nakakakuha dyan sa Davao City? Davao del Sur. Bagong balita lang. May gawaan ng peking birth certificate pati sa munisipyo, mga inchik, nakakakuha ng birth certificate sa munisipyo dyan sa Davao del Sur. Pabrika ng peking birth certificate. Isipin nyo, magagawa ba yan? Ilang mga Pilipinong opisyal dyan nagkakakwarta. Di ba? Nakita nyo yung pagkabulok? Kaya dyan, may inaresto. Ngayon, nagkakainitan na. May inarestong inchik doon. Nag-a-apply ng passport doon sa Davao. Peke ang birth certificate. Eventually, na-booking po yung factory ng peking birth certificate. Anong ibig sabihin nun? Pag yung dayuhan nakakuha ng birth certificate, nagiging Pilipino sila. Instantly. Nagiging Pilipino kasi ang magiging basihan ng pagka-Pilipino mo, birth certificate mo Di kahit inchik yan o kung sinong Poncio Pilato yan, magiging Pilipino. Babayaran lang yung mga kasabot na mga sindikato na yan sa mga ahensya ng gobyerno. Kahit dyan sa immigration. Kahit sa nyo tignan, DAR, Department of Foreign Affairs, BIR, Bureau of Customs, Philippine National, talamak na ang korupsyon, kabulukan, lahat, sabwa-sabwatan, kanya-kanyang nakaw. Nakaw, diskarte, palusot, fixer, lahat. Sinong kawawa? Tayo mga Pilipino. Kaya sino tunay na oposisyon? Tayo sa bunyog, yung mga kagaya ng grupo nila, Atty. Luke. Oposisyon, saan oposisyon? Oppose, kontra. Saan tayo kumokontra? Sa mali, sa bulok na sistema. Tayo ang oposisyon. Kaya sinasabi ni Atty. Luke ng bunyog, kung magsasama ang oposisyon, ilatag natin yung totoong mga programa na para sa bayan. Hindi yung para sa politiko. Hindi yung para makikiusap ka kay Marcos. Magsasama tayo para tayong alipin ng mga trapo. Hindi na. Tama na yan. Wasakin na natin yan. Sana po talagang hindi titigilan ito ng bunyog. Kasi malapit ng eleksyon. Araw-araw tayo mag-vlog para imulat ang tao. Matagal na tayong pinahihirapan nitong mga magnanakaw, mga abusado, mga sindikatong mga nasa gobyerno. Tigilan na natin yung pagboto sa mga political dynasty, mga recycle, basurang mga apelido ng mga politiko. Marcos, Duterte, Revilla, Estrada, Arroyo. Ano pa ba gusto nyo? Villar, Cayetano. Paulit-ulit, nadadagdagan pa ng mga kagaya ni Robin Padilla. Nagsusuklay ng bigote. Tignan nyo po. Halos dyan sa Senado, parang si Risa Hontiveros na lang ang matino. Diba? Tignan nyo rin sa lokal ninyo. Governor, mayor, mag-asawa, magkapatid. Hanggang kailan matatapos yan? Pati party list, binastardo. Party list na lang. Agimat party list, Wong Revilla. Madami mga party list, hawak din ng mga politiko. Sila din, kapatid din nila, anak din nila magiging congressman. Yung party list, boses sana ng marginalized yan. Na mga sektor na gusto magkaroon ng boses sa Kongreso. Kagaya ng bunyog, wala namang politiko sa atin. Pero ang hirap lumaban. Bakit? Money politics. Pagdating mo sa isang bayan, lalabaan, may party list yung governor. Punta ka sa isang bayan, may party list na sarili yung congressman doon. Punta ka ng Cavite, may agimat party list. Punta ka ng Quezon, may alo na party list na mga politiko rin may hawak. Punta ka ng Ilocos, may sariling party list ang governor. Punta ka Mindanao, punta ka kahit saan, pati party list, pinasok ng mga ganid, matatakaw, magnanakaw ng mga politiko. Di ba?
Kaya nga sabi ng Bunyog, laban. Laban lang. Di ba? Ganun po yun. Ganun ang mensahe natin dito. Sabihin na natin ng totoo. Kahit gaano katanga tong mga dutards dyan na may miloso po. Kahit gaano kayo katanga. At least dito sa vlog ni Kulex, matututo kayo. Kaya nga, yun nga yung tinapik natin. Sabi ni Atty. Luke Espiritu, mag-usap na ang oposisyon, yung totoong oposisyon. Pero pag nag-uusap tayo, walang kompromiso. No deal sa mga trapo. No deal sa masasama. No deal sa mga magnanakaw. No deal, reject agad. Bakit? Gumawa na ng masama yan eh. Hindi na natin pwedeng kasama yan. Di ba? Magnanakaw yan eh. Hindi tayo pwedeng makisama dyan. Nilalabanan natin ang magnanakaw eh. No deal. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Panahon na eh. Kaya nandito ang bunyog. Ang bunyog, malakas ang loob natin. Wala tayong pera, wala tayong mga politiko rito, di ba? Pagmamahal sa bayan, prinsipyo eh. Kasi ang tagal na pong inaabuso ng mga politiko, ang bayan, bawat probinsya, bawat bayan. Tignan nyo ang mga mayor nyo, congressman, sila din eh. Kahit nga yung anti-political dynasty law, hindi nga nila pinapasa. Bakit? Ba't ayaw nilang ipasa ang anti-political dynasty law? Sila tatamaan eh. O di ba? O meron pa po pinuno, sabi ni Jesabar, pati yung pinuno party list niyan, kung anong mga katarantaduhan pang pangalan ng party list eh. Di ba? Tapos pag sinuri mo yung mga party list, trapo, mga politiko rin ang nasa likod. Ano na eh, sobra na. Sobra na. Di ba? Magkaaway yung politiko, susunod na eleksyon, sila lang magkakampi. Kaya yung pagnanakaw ng isang politiko, hindi babatikusin ng isang politiko. Magkakampi eh. Pag nag-away yan, magsasabuyan ng baho yan. Tayo kasi pag mali. Pag magnanakaw. No deal. No deal. Di ba? Wala tayong i-compromise sa ating prinsipyo, mga kabunyog. Kung masabi lang, mga Duterte pa rin kami. O, bahala na kayo sa konsensya nyo. Kung sa tingin nyo, tama yung ginawa ni Bongo, ni Duterte dyan sa Pogo, sa China, bahala kayo konsensya nyo. At sinasabi lang natin sa bunyog, sa bawat issue ng bayan, hindi nagsisinungaling ang bunyog. Nagsasabi tayong katotohanan. Bakit kayo magpapanatiko sa politiko ng mga yan? Kilala ba kayo ng mga yan? Bakit hindi natin mahalin ang bayan? Bakit hindi natin tignan ang mga kapwa natin Pilipino naghihirap? Bakit kailangan natin ipagtanggol itong mga hudas ng mga politiko na to? Imbis na isipin natin yung kapakanan ng kapwa natin Pilipino, yung bayan natin, yun ang isipin natin. Diba? Kaya nagahari itong mga magnanakaw kasi alam nila, kaya nilang lukuhin ang mga Pilipino. Pero tayo sa bunyog, sasabihin natin sa tao, pag tayo'y namulat, hindi na tayo maluluko niyan. Mahirap man tayo, wala man tayong pera. Kung meron tayong prinsipyo, may kamulatan tayo. Matatalo natin itong mga trapo na to. Pag ang mga Pilipino namulat at nalaman nila, tama ang bunyog, inaabuso tayo ng mga trapo na to. Panahon na, nasama-sama tayo. Bumangon tayo, lumaban tayo. Sa eleksyon. Diba? Kahit mag-vote buying yung mga yan, mamili ng boto yan. Pag naisip ng tao, mga magnanakaw to, hindi namin kayo buboto. Wala nang bisa ang mga perang ninakaw nila. Pag ang tao ay nagising at nagdesisyon, tama na. Ayaw na namin dyan. Kailangan pumili tayo ng mga alternatibong mga lingkod bayan na nagtataguyod nung kabutihan. Pinaglaban tayo. At ang bunyog, sa bawat issue ng bayan, maharlika, nanakawin ng pera, laban. Pagtaas ng sahod ng manggagawa, laban tayo. Taglaban natin yan. Charter change na naman, babaguhin ang konstitusyon. Labanan natin yan, hindi yan para sa tao. Ipa-privatize nila ang mga tubig, kuryente, pati ospital. Gagawin private. Labanan natin yan. Kaya nga, di ba, yung mga prime, naging prime water na ni Bilyar, tumaas ang bill ng tubig, palpak naman serbisyo, di ba?
Pag pinalalayas ang mga maralita, mga squatter, labanan natin. Bakit paalisin mo, bakit nyo palalayasin yung mga informal settler, wala pang relocation, tapos mababalta mo, tatayuan pala ng mall o kondo. Sipin nyo yan. Pinapriority yung mga malalaking negosyante kaysa sa kabutihan ng mga tao na nakatira. Di ba? Mga issue sa lupa, napakaraming issue. Ang bunyog, sinasabi natin, pag makasasama sa tao, lalabanan natin. Kasi paglalaban natin kung ano yung mabuti para sa tao, para sa mamamayan. Yun ang bunyog. Ang bunyog ay tayo eh. Tayo ang bunyog. Ang kalaban natin dito, trapo, mga magnanakaw na mga politiko, mga nakaupo, maraming pera, mga sikat. Pero, kaya natin yan. Fight lang tayo, mga kabunyog, mga kababayan. Sama-sama tayo, yung mga kagaya ng mga samahan nila, Attorney Luke Espiritu. Mga progresibong organisasyon na nagsusulong na, nagtutulak na. Sobrang bulok na po ang 2025 election. Imagine niyo 3 Duterte ang tatakbo. 2 Tulfo, may Bilyar, may Cayetano, may Binay na naman. Ano, hindi na matatapos yan. Estrada, recycle. Ulit-ulit, Gatchalian. Ano ba mga apelido meron dyan? Yun lang, yun at yun eh. Di ba? Tapos haluan pa ng artista. Wala naman ako against sa mga artista, pero pag wala kang kakayahan, mag-artista ka na lang. Di ba? May para sa senador, may para sa artista, may para sa mag-boxing ka, o sumayaw ka, magpatawa ka. Ang tao may kanya-kanyang galing, pero alamin mo ang iyong limitasyon. Pag naman ikaw, artista, patawa-patawa ka, magpatawa ka na lang. Huwag ka nang papasok dyan sa Senado. Dahil yun isang seryosong tungkulin sa bayan yan. Ibigay yan dapat sa mga may kakayahan, sa matapat, matino na mga kandidato. Yung matino, matapat at may kakayahan. Dapat sila yung namumuno. Hindi yung mga pa-vlog-vlog dyan, mga patawa-patawa. Walang mangyayari sa bayan natin, mga kabunyog. Sa totoo lamang, ha? Kaya nga sabi, ang topic natin dito, ang tunay na oposisyon dapat mag-usap-usap na. Di ba? At sino oposisyon? Tayo. Mag-usap-usap tayo. Maliwanag. Mga kababayan. Ano pag-uusapan natin bilang oposisyon? Labanan natin ang mali. Magnanakaw, political dynasty. Yung mga mag-aama, mag-iina na mga congressman, sila-sila. Wag na natin iboto yan. Matagal na sila dyan. Sipain na natin. Yan ang oposisyon. Kaya pag mag-uusap ang oposisyon, no deal sa masasama. No deal sa magnanakaw. No deal sa kurakot. No deal sa mga political dynasty. Di ba? Ang liwanag. Yung mga nakikinig sa atin, mga kababayan, dalawa lang ang pamimilihan natin. Tama o mali? Pili kayo. Tayo sa bunyog, maliwanag, sa tama tayo. Matapat o magnanakaw? Pili kayo. Sa bunyog, tayo sa matapat. Kalaban natin ang mga magnanakaw. Pili kayo dyan. Kasinungalingan, katotohanan. Tayo sa bunyog, nagtataguyod ng katotohanan. Sinasabi natin ng totoo. Kahit sino masagasaan. Pili kayo. Sa sinungaling o nagsasabi ng totoo. Maliwanag po sa mga kabunyog. Kami sa bunyog, tayo sa bunyog. Maliwanag ang ating pinili. Katotohanan, pagmamahal sa bayan, kung ano ang tama, kung ano ang mabuti. Yun ang pinipili natin. At hindi lang pinili, pinaglalaban. Pinagboboses natin yan. Pinaglalaban natin. At hindi tayo natatakot, hindi tayo atras. Kasi alam natin sa bandang huli, nagwawagi ang kabutihan laban sa kasamaan. Nagwawagi ang kabutihan laban sa kasamaan. Nagwawagi ang katotohanan laban sa mga kasinungalingan at panluloko. At ang mga masamang gawain sa bandang huli ay pagbabayaran ng mga gumagawa ng masama. Sa politika man yan, sa anumang aspeto. Diba? Maliwanag ang choice ng bunyog. Maliwanag yung ating pinaninindigan. Wala tayong kompromiso sa kahit sinong mga politikong mga kurap. Walang kompromiso. Ngayon, kung sasama kayo sa laban para sa bayan, sa katotohanan, sumama po kayo sa bunyog. Mga Dutards, pag-isipan nyo yan bago kayo matulog.
Tama ba ang sinasabi ni Kulex? O mali? O, di ba? Nasa sa inyo na yan. So hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Rose Bandulon, babatiin kita ulit, Ate Rose ng Masbate, leader din natin sa Paranaque, no? Ate Rose Bandulon ng Masbate, Sir Jimmy De Vera ng May Kawayan, Ma'am Ina de la Cruz ng Japan, lagi-lagi binabate, Sis Daisy Biliganyo, Caloocan, Sir Jun Labandero ng Mindoro, di ba? Mga laging nanonood sa atin. Maraming salamat po sa mga follower ng Bunyog. So, ang Bunyog, kung kayo gustong sumapi sa Bunyog, sana naghanap kami ng coordinator ng Bunyog bawat barangay sa inyong bayan. Mag-volunteer na po kayo. Volunteer kayo. Kailangan kayo ng bayan. Wala nga lang bayad. Volunteer. Walang bayad. Kundi pagmamahal sa bayan. Mag-volunteer kayo para maging coordinator ng Bunyog sa inyong barangay o sa inyong bayan. Kailangan kayo ng bayan. Kailangan tayo ng bayan. Magsama-sama tayo. Wala tayong pera. Pero meron tayong prinsipyo at pagmamahal sa bayan. So, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.